Bilang pagtupad sa direktiba ng Bangko Sentral ng Pilipinas, hindi na po ma-access sa mga pangunahing e-wallet app ang mga online gambling site. Nakatutok si Darlene Kai. Dati po, pag open mo, makikita mo sa G-Live. Ngayon po, pag click ko talaga, wala na siya. Pagbukas si Johnny ko kaninang umaga ng kanyang e-wallet, hindi na ito nakalink sa online sugal na bilang rider ay naging libangan daw niya kapag nakatambay at wala pang booking. Sa utos kasi ng BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas, dapat ngayong araw wala na ang link at icon ng gambling app at website sa mga e-wallet. Sa GCash, makikita agad ang advisory na nagsasabing tatalima sila sa utos ng BSP. Alas 8 kagabi, August 16, sinuspinde na nila ang access sa gaming. Hanggang kagabi lang din ang ibinigay na palugit para i-withdraw ng users ang pera nila mula sa gaming accounts pabalik sa e-wallet. Sumunod na rin ang maya sa utos ng BSP mula alas 8 kagabi. Dinisable o tinanggal na nila ang link ng gambling site sa games feature ng app. Unang inanunsyo ni BSP Deputy Governor Mamerto Taconan ang pag-unlink ng online gambling platform sa hearing ng Senate Committee on Games and Amusement kasunod ng mga panawagang iban ang online gambling. Epektibo raw ito hanggang maisapinal nila ang mga pulisya tungkol sa online gambling payment services. Malaking tulong daw ito para sa mga nag-online gambling. Para sa akin po, hindi na po siguro. Para maiwasan na rin. Hindi lang ako, basta sa mga nakakarami din. For me, malaking bagay, ma'am. Kasi kagaya sa akin, isang rider, pag may mga pasahero nagbabayad through GCash, kahit mga pangkain mo lang, isugal pa. Ayon kay Committee Chairperson Erwin Tulfo, ang pag-delink ng e-wallet firm sa online gambling sites ay senyales na handang makipagtulungan ng business sector sa gobyerno para tugunan ang problema ng online gambling addiction. Pero dapat din anyang silipin ng ibang online platforms dahil lumipat daw ang online gambling firm sa mga messaging app at online shopping platform. Ayon sa isang psychiatrist, mahalaga ang tulong ng mga mahal sa buhay at buong komunidad para matulungan ang mga may gambling disorder. Nagsisimula ito with na they need help and help is always available at meron always therapy, be it cognitive behavioral therapy, psychotherapy, group therapy, and meron also medications kung kinakailangan. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras.